Kinumpirma ng Department of Agriculture or Region 2 na kontrolado na ang mga naitatalang kaso ng African Swine Fever o ASF sa Nueva Vizcaya, kung saan tiniyak ng mga otoridad na hindi na ito kagaya ng mga nakalipas na taon na malawak at mabilis ang pagkalat ng sakit sa mga alagang baboy. Sa panayam ng Bombo Radyo Gawan kay Dr. Manuel Galang, Veterinarian 3 ng Department of Agriculture Region 2, sinabi niya na matagal na ring walang kaso ng ASF at kung mayroon man ay hindi na katulad ng dati noong 2020 to 2023 na matataas ang cases ng ASF. Anyang mga naitalang kaso ngayong 2026 ay pawang isolated at agad na agapan kaya't hindi na ito lumalala o nagiging rampant sa lalawigan. Batay sa ulat, naitala ang mga kaso sa ilang bayan ng Nueva Vizcaya, gaya na lamang ng Kasibu, Bayumbong at Villaverde. Noong Pebrero 9 sa Barangay Katawaran, Kasibu, ay naitalang 6 na baboy ang namatay at nagpositibo sa ASF. Sumunod naman ang kaso sa Barangay Masok, Bayumbong noong Pebrero 25, kung saan may naitalang isang inahin at 7 growers na apektado. Pinakahuli ay noong May 5 sa Barangay Ibong, Villaverde, kung saan 9 naman na piglets ang nagpositibo at agad na naayos ang disposal. Ayon sa opisyal, agad na kumilos sa mga veterinary staff sa lalawigan sa pamamagitan ng monitoring, clean and disinfection at maayos na paglilibing ng mga apektadong baboy upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Gate niya na natiling contained ang mga kaso hindi lamang sa Nueva Vizcaya kundi maging sa ilang bahagi ng Region 2 tulad na lamang ng Piat, Cagayan. Samantala, aminado naman ang ahensya na napansin ng mahinang biosecurity sa ilang hog raisers matapos ang mahabang panahon na walang aktibong outbreak. Kabilang sa mga nakitang problema ang pagpasok-labas ng maraming tao sa piggery, hindi tamang paghihiwalay ng mga alagang hayop at kakulangan sa disinfection measures. Paalala ng DA Region 2, mahalagang higpitan ng biosecurity tulad na lamang ng paglalagay ng perimeter fence, paggamit ng footbath at pag-iwas sa paghalo ng iba't ibang hayop sa iisang lugar. Pinag-iingat din ng mga hog raisers sa tamang paghawak ng dumi at drainage upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon, gayon din ang pagpapaalala na dapat dumaan sa slaughterhouse at meat inspection ang mga kakataying baboy. Dagdag pa ng opisyal, ang ASF virus ay maaring manatili sa frozen meat ng hanggang 3 taon kahit mahalagang maging mapanuri sa pagbili ng karne at tiyaking may tatak ng National Meat Inspection Service. Sa kabuuan, sinabi ng DA Region 2 na bumaba ng tinatayang 50 to 60% ang mga kaso ng ASF ngayong 2026 kumpara sa mga nakaraang taon. Patunay na lamang na epektibo ang pagpapatupad ng mga hakbang kontra sa naturang sakit. Ganitong bahagi ng pahayag ni Dr. Manuel Galang. This case natin is 2026. Compared nung mga naunang taon na talagang rampant ang African Swine Fever cases natin or ASF cases, napakalaki ng ibinaba. Napakalaki na binaba. May 50% or 60%. Kaya nga minsan yung mga kababayan natin naging kampanya kasi sinasabi nila, matagal naman na walang case ng ASF, baka wala na yan. But then sabi ko nga kanina, sa mga frozen meat natin, tumatagal yan hanggang 3 taon. And dun sa mga moist area, yung mga sa kanal, ganun, pwede siyang tumagal ng few months. So, dapat lagi tayong vigilant, especially dun sa ating biosecurity measures. Huwag tayong magpakabante kasi andyan pa rin siya. Hindi lang region to ang nakaranas ito. Fast sa radyo Bombo!